Hello, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Para dun sa mga bagong farmers, magbibigay ako ng tips, konting kaalaman para malaman ninyo kung healthy o hindi ang mga alaga ninyong manok. Punta ka na dun sa poultry farm mo. Magpapakain ka na, syempre, no? Pero tingnan mo muna kung malinis ba yung kainan nila o hindi. Kasi may time na naiiputan nila yung kainan nila, lalo na sa native chicken. Yung kainan ng mga ito, nakalagay lang dyan sa floor nila at itinali ko. Kaya kung minsan, pag bago ako magpakain, tinatanggal ko muna yung ipot. Pero ngayon tingnan nyo malinis oh. Kasi natanggal na yung ipot bago ako magpakain. At kahit maghapon na yan na nandyan, hindi nila iniiputan. Pero during the night, minsan syempre ang mga manok kasi mahilig tumuntong kagaya nun, di ba? Yun, nakatuntong siya. So minsan naiiputan pati yung water nila. Kaya tingnan nyo muna kung malinis yung inuman nila, malinis yung kainan nila bago kayo magbigay ng pagkain at inumin. Habang nagpapakain kayo, habang naglalagay kayo ng pagkain, tinitingnan na ninyo kung sino yung hindi tutuka. Titingnan na ninyo kung masigla ba sila na mag-aagawan sa pagkain na ibibigay ninyo ngayong umaga, no? Yung gagawin mo na yon ay part ng monitoring system sa poultry farm. At kung marami naman ang inuman, kahit na marami pa ang laman, palitan na kasi humalo na yung ipot doon sa tubig. Kaya kailangan palitan na ng malinis na tubig at maglagay ng kung ano man yung inilalagay ninyo na pampalakas nila. Sa akin, puro mga dahon. So pinagpapalit-palit ko kagaya ng lagi kong sinasabi, yung guava leaves, malunggay, oregano, at saka yung barley kung minsan. Pero siyempre, nagpa-plain water naman sila. Kagaya niyan ngayon, naka-plain water sila. Pero mamayang hapon, magpapalit na naman ako kasi ang bilis nilang ubusin yung tubig. So, papalitan ko na naman ng merong dahon. Mula dun sa pagkakiti, gagawin nyo yun, yung monitoring na ganun. Yung titingnan ninyo kung may matamlay. Ngayon, may ginamot ako dun sa kiti na yung maliit. Bali, nakatatlong beses na siya ngayon na pinainom ko ng katas ng oregano. At minsan na yung katas ng guava leaves at isang beses ko pinainom ngayon ng katas ng malunggay. At awa naman ng Diyos, sumigla naman siya. Mula dun sa kitiin hanggang ganitong mga grower, hanggang dun sa mga pulet, hanggang dun sa paglaki, hanggang dun sa mangingitlog na. Ganun pa rin ang gagawin ninyo. Huwag niyong aalisin yung monitoring system doon sa poultry farm ninyo. Kasi kung hindi nyo gagawin yon, hindi nyo mapapanatili ang magandang management doon sa flock ninyo. At hindi nyo mapapanatiling maayos ang paglaki at ang pangingitlog ng mga manok ninyo. Kaya kailangan yung monitoring system doon sa poultry farm, yun ang isa sa pinaka-importanteng gagawin ninyo sa poultry farm ninyo. Pagkatapos na makapagpakain kayo, painom, at nakita na ninyo kung sino sa kanila ang healthy at hindi, doon sa monitoring, i-include nyo yung pagtingin doon sa mga ipot nila. I-check nyo kaagad, i-check nyo palagi. Araw-araw yan natitingnan ninyo kung anong kulay ng ipot nila. Bukod dun sa palong nila, sa mata, sa pakpak, pagka matamlay sila, bumababa yung pakpak din nila. Nakatungo, no? Lulugo-lugo sila. At pati yung paa nila, hindi steady yung gait nila. Or ibig sabihin nun ay yung parang mabuhay, no? Yung hindi matibay yung pagtindig nila. I-include nyo yung ipot, matitingnan nyo araw-araw. So anong kailangan tingnan nyo dun sa ipot? Makikita nyo doon kung normal yung consistency niya o kaya basa, tapos may kulay. Then makikita mo may red, may brown, may green, mga ganon, no? O kaya puti. Kaya mahalaga na pag farmer ka, kailangan din may kaalaman ka. At masipag kang mag-monitor. Hindi lang yung mag-aalaga ka na ilagay mo na lang yung pagkain nila, itcha mo na. Kaya may mga namamatayan kasi alam nyo, gaya nitong kainitan ng panahon, may mga nahi-heat stroke kasi nahahayaan lang na walang tubig yung mga manok, no? Hindi na mo monitor yung tubig nila kung meron pa o hindi na. Sa akin, kahit ang init-init, kahit iitim na ako, bakit? Ayokong mamatayan ng manok. So, punta pa rin ako sa kanila, tinitingnan ko kahit ang init-init. Pag nakita kong konti na lang yung tubig, pinapalitan ko na yung lalagyan ko na kasi kailangan meron silang supply ng tubig na sapat para hindi sila ma-heat stroke. Sana may natutunan na naman kayo sa video ito at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa lahat ng mga sharer, sa lahat ng mga nagla-like at nagko-comment, nagtatanong, at yung mga pabalik-balik, yung mga hindi nag-skip ng ads, thank you. Malaking tulong yon sa channel ko. Sana
pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla at malusog ang ating mga alagang manok.